Hati ang reaksyon ng publiko sa posibilidad na matanggal ang exclusive bike lane sa EDSA at sa halip ay ibigay na lang ito sa mga motorsiklo. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Ilang dekada nang nagbibisikleta si Tatay Ray at ngayon 70 anyos na siya. Ito rin ang pangunahin niyang paraan para bumiyahe. Kaya naman kasama siya sa mga umalma sa rekomendasyon na alisin na ang exclusive bike lane sa EDSA. Bukod kasi sa komportable na siya sa bisikleta, inaalala din niya ang kanyang kaligtasan. Ay bakit naman tatanggalin? Paano yung mga biker na katulad, halimbawa katulad ko? Kung dadaan kami doon, di wala na kami madadaan na safety. Kasi hindi kami pwede makipagganyan-ganyan sa mga sasakyan. Malalaki, konting ano lang, masagi kami, baliktad na. Base sa mungkahi, ibibigay na lang sa mga motorsiklo ang exclusive lane na nakalaan para sa mga bike. Hirit tuloy ng mga apektadong siklista, hindi naman lahat ay may kakayahang bumili ng motor. Mas madali din sa kanila ang pagbibisikleta kumpara naman sa pakikipagsapalaran sa pagkukommute. Sa kanila okay lang kasi siguro sila may kaya sa buhay. Ako mahirap lang ako sir. Talagang magtsatsaga na lang magbike na lang kay sa magkuhan ka, mahirap mag-commute. Sa datos ng MMDA, nasa 1,500 bisikleta ang bumabagtas sa EDSA araw-araw kumpara sa 170,000 na nakamotor. Dahilan kaya underutilized o hindi lubusang mapakinabangan ng exclusive bike lane. Kaya nga pinag-aaralan ng MMDA ang posibilidad na tanggalin na ito. Siyempre, pinaboran nito ng mga riders. Para kay Wendell Eugene na ginagamit ang kanilang mga motorsiklo papasok sa kanilang trabaho araw-araw, hindi lang ito makakatulong sa trapiko, kundi maging sa kaligtasan ng bawat gumagamit ng kalsada. Pwede po. Dahil Kasi po parang ayun nga po, risky po sa mga bicycle riders na nakakasabay po yung mga 4 wheels, 2 wheels. Hindi naman po sa kaagad-agad na mapapabilis pero makakatulong po. Mas makakatulong po sa mga motorista. Ang pinaka-the best talaga dyan, kung maaari, wag sila sa highway. Diba? Exclusive lang sila sa mga front na main road. Kagaya ng ganito, delikado to rito sa Commonwealth. Ito yung tinatawag na killer highway pa, noon pa. Ang bike, ilan lang yan. Maglalagay ka ng bike lane dyan. Ang dadaan lang dyan, bibilangin natin sa sa maghapon siguro 10 lang. Kaysa sa nakamotor. Samantala, ayon sa Department of Transportation sa mandato ng Marcos Administration, prioridad pa rin nila na isulong ang mas ligtas at mas malawak na daan para sa pedestrian at mga nakabisikleta, partikular sa mga national road. Ito ay alinsunod pa rin sa National Transport Policy o NTP at Philippine Development Plan 2028. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.